And now 'no, so continuation lang tayo 'no, kaka-record ko lang nung concept ng, um, premium discount, major sessions. Ano ba si major sessions? Actually guys, major session, it talks about time naman 'no. When we say time, what I mean by that is, when we trade, actually, there are certain time periods na nagma-matter. Hala, nawawala, nawawala. Na-delete ko. Hala, inayos ko pa naman 'yan. O ano inayos ko 'to nawala sa pero okey lang sige, 50% alisin ko eto na siya actually guys 'no. So what you guys are seeing right now from me is I am trying to configure my indicator that would allow me to see 'no, see what? See, yung tinatawag natin na time sessions. And what's with the time session po ba sirs 'no? Actually, the concept of time session guys is very simple. Sinasabi lang natin sa time sessions that, sa market ng crypto, okay, sa market po ng crypto is that meron tayong times na may mga bansa such as actually there are 3. Meron tayong tinatawag na 3 major hubs or trading hubs in the whole wide world, yun. First is we have the Tokyo, second is we have the London, third is New York. Ano meron 'yan sa mga 'yan? Sa mga 'yan po kasi guys, okay, meron silang mga particular time na sa Tokyo, nag-i-start sila mag-trade ng gantong oras. Sa London, nag-i-start sila mag-trade ng gantong oras. But you're probably thinking 'no, "Sir, hindi ba 24/7 naman yung market ng crypto, but bakit may ganyan?" Yun nga, market are open 24 hours, kaso yung activity hindi laging equal. Pakita ko po sa inyo guys. Sorry, medyo makalat for now, but ayusin ko lang 'to, yung transparency para mas makita niyo yung ibig ko sabihin dito 'no, 85. Kita niyo yung mga box ko na 'yan? Ay, naka-replay tayo, leave tayo. Wait, ba't may New York na ako dito? Wait lang, let me fix this. Ayan. So, mapapansin niyo 'no, tingnan niyo, tingnan niyo. 3 boxes lagi. First box is the Tokyo 'no, Tokyo. So sige, explain ko muna bago tayo magtuloy. Laging Tokyo. Tokyo is the most calm, by the way. London is usually consolidation. And New York, dito yung explosive. Yan yung tatlong characteristics nila. Ang Tokyo po is of course, nag-i-start yan same time sa Philippines, 8 AM actually. So usually po, nag-i-start yung mga time na yan is 8 AM sa London, 8 AM sa Tokyo, 8 AM sa New York. Sa London, ano oras yan sa sa'tin? 3 PM or 4 PM, ganyan. Sa Tokyo din actually, 8 AM to 9 AM sa sa'tin. And sa Tokyo, 9 PM sa sa'tin to 10:30. So if you guys would like to consider, pwede nyo i-consider yung 30, by the way. So ngayon, calm sa Tokyo, London consolidation, New York is explosive. So I want you guys to see that for yourself. Look at Tokyo. Tokyo consolidation. Ngayon, si London sadly dito, hindi. Okay? But if you guys could see, laging si London and si New York. So si Tokyo, it always starts consolidation or normal uptrend. Si Tokyo, minsan nagko-consolidate lang. Sinusundan niya lang si Tokyo or ganto, sumasabog si London. But I want you guys to see New York lagi. Si New York din po, sumasabog din yan dito. Tingnan niyo 'tong sabog na ginawa dito.
Dito medyo pangit yung naging start ni Tokyo actually, naging bagsak. Pero dito tayo mag-focus. Tingnan niyo sa Tokyo, Tokyo, ano meron kay Tokyo? Konso, sa baba. London 'to, itong second box, London nag-start na, umangat ng konti, nagtuloy. Sabi ko sa inyo minsan si London kino-continue lang yung trend. Tas eto na si New York. Guys, isa sa palatandaan na New York, bakit tinatawag siya na explosive, lagi po siyang reversal, most of the time ha. Tingnan niyo itong third box, reversal. Okay? So ngayon, this is the current day by the way. Ito yung ngayon, Tokyo, London, and now, actually, anong oras na ba? 7. So, 8 p.m. So, mapapansin nyo, I always mark, by the way, yung London High, Asia High, minamark ko yan. Because, tingnan nyo to, saan pinakamalapit currently yung price? Saan pinakamalapit? Pinakamalapit yung price dito sa bandang low. Now, do you guys see what is up here? Ano to? Kita nyo yan? Ano tawag natin dyan? Sa area na yan? Liquidity. Yan, liquidity yan. Yung buong area na yan, oh. Relatively equal low or ito, oh. Basta may liquidity dyan. Ang ginagawa po palagi ng New York session is ganito yan. Pag nakita ka ng ganyan, usually lang, gaganyan na niya yan. I-reverse niya yan. Ganyan usually ang ginagawa ng New York session. Tingnan nyo dito. Actually guys, by the time na I was watching this, ito yung London High ko dyan na nakita. Ito. Live ko yung pinanood eh. Ito yung London High ko, ito yung Asia High. Though hindi niya abot yung Asia High, swinip niya tong London High. Okay, swinip niya tong London High. Tapos tingnan nyo nag-reverse afterwards. Ngayon, meron times that New York is nagko-continuation like this. Si London downtrend, si New York nag-downtrend. Tingnan niya po to ha. Tokyo, Konso, kalmado. London, umangat. Anong ginawa ni New York? Bumagsak. Okay? Tokyo, Konso, London, bumagsak. New York, umangat. Reversal lagi. Laging magkasalungat usually si London sa kasi New York. Though not all of the time po. Ha? Isa pa. Tokyo, Konso, London, bumagsak. But, may gantong times na parang random movement si Tokyo. Isa pa po. Tokyo, uptrend lang na normal. London, downtrend. New York, continuation. But once again, hindi laging ganon. Tokyo, Konso, London, umangat. New York, bagsak. So, do you guys get my point? Na meron tayong mga times na sinisilip din sa SMC because nga, the main premise ng SMC is that, di ba nga, may mga hedge funds, mga banks, institutions na kumokontrol sa market. And yung mga controllers na yan is galing from Tokyo, from London, and from New York. Ito yung mga oras na nagtitrade na sila. Kaya nagiging ganyan. Tingnan yung mga fair value gaps, yung mga imbalance, sobrang lala. Kasi nga, pumapasok yung mga buyers and sellers. Tokyo, London, kinontinue na New York. Ito wala. Konso ng Tokyo, London, New York, konso. Tokyo, konso, London, New York. Tinuloy lang ng New York yung third box. Diba? Tingnan nyo. Tokyo, London, reversal, New York, bagsak. Ito yung parang pinaka textbook definition nito. Tokyo is konso, London is sweeping, si-sweep niya tong high, tas New York bagsak. Tokyo downtrend, London nag-konso, New York, tingnan niyo to nung pumasok si New York, umangat tas bumagsak. Basta, my point being is that New York would always be the one with the most movement. Binanggit ko na yung oras ha. 9 p.m. lagi sa atin ang start na New York. Sa London is 3. Sa Asian is 8 a.m. Yun nga. Ang Asian session, ang focus is calm yan. London session, di ba tinutuloy niya usually yung trend. Then, New York session, big moves. Okay? Laging big moves yan. And ayun nga guys, pinakita ko na sa inyo yung indicator na ginagamit. You just search for sessions.
And pwede rin ito, trading sessions if you guys want. But hindi ko siya ginagamit masyado. Ang ginagamit ko is yung sa Lux Algo. Ito. Yan. Yung particular Lux Algo sessions. Ito pangalan. Yan. Yan po yung ginagamit ko po. Okay. So, ayun guys. That is all lang for the concept of major sessions, no? And actually, we are nearing the end, no, of the SMC series, the Smart Money Concept series. Actually, we only have last 2 or 1. Actually, 1 na lang, yeah. Ang tuturo ko na po sa inyo is paano tayo nag-entry with the concept ng SMC. But yung entry model kasi is naturo ko na din siya ng premium with discount. But of course, ayun, gagawa na lang natin siya ng very very simple na session or like ng particular session para mapanood niyo siya ng full as an entry model lang, like hindi part ng videos. Okay, so see you guys sa ating next video.